Naalala ko kasi nung bata ako, ganito lagi yung senaryo eh. Ganito yung papaano magluto o nare-remind sa akin nung bata kami. Pag nagbabakasyon kami doon sa lolo't lola namin doon sa sa igorot. Yung mga igorot na kamag-anak namin. Ganito yung kasimple yung buhay. Gigisa lang o gisa tayo ng kalabasa, pagkatapos may halong kaunting sitaw, at syempre dagdagan natin ng corned beef. Dalawa lang kami ngayon dito, kasama ko yung si Tatay Tomengyo. Isa ring katulad kong katutubo dahil yung nanay ko po ay isang Igorota galing Mountain Province. So magigisa muna tayo ng corned beef, then ihalo natin mamaya yung. Hindi naman ako ganun kagaling magluto eh, pero pwede na rin pacham. Total kami lang naman dito eh. Okay na yan, basta pag nandito sa bundok, simple lang. Tama ba itong ginagawa ko? Ang inuna ko, mantika, then bawang. Pag nag-brown na yung bawang, sibuyas. Pagkatapos, itong corned beef. Then, anong susunod? Konting tubig. Pag kumulo, yung ano bang mauna? Kalabasa, sitaw? Kalabasa siguro. Anong unahin natin, Tay? Sitaw yun. Sitaw? Kaysa kalabasa? Tapos yan ang isunod mo. Yung Kalabasa. ipakita natin sa kanila na Luto. magaling tayo magluto. Oh. Ang ginawa ko, ginisa ko muna yung bawang, tapos yung sibuyas, nilagay ko yung corned beef. O, yan ang unahin. Ganon ba? O, yan na. Ayan. Tapos, pag kumulo na yan, ang uunahin natin ay sitaw. 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 Pagkatapos ng kalabasa. Ayan. Sige nga, ituloy mo nga. Hugasan ng tubig. Yan. Luto-lutuan na lang eh. Hindi naman eh. Kasi niyayaya namin sila na may kakain dito. Dalawa lang kami ni Tatay Toming dito eh. Hindi dumating yung kasama sana naming Poste. magposte. Wala. Saan ba pumunta tayo? Sa tingin ko, yun, nag-arawan, no? Arawan yun. Ano yan, sunod na natin kagad? Ha? Lagay na natin? Sabay-sabay ang pagluto. Luto. Okay. Yan. Ano yan, dagdagan natin ng konting tubig. Kung sa akin, ganun lang. Okay lang yan. Kaunti lang siguro, kaunti pa. Para kasi pag sipsipin niya yan, ano na yan eh. Wala nang tubig yan eh. Oops. Yan. Okay na yan. Tapos, yung takip. Takpan natin. Yung takip ng kasirola, yan.
Okay. Ilang minuto? Pakibalik tayo. Mga 15 minutes siguro. 50 minutes. Sa ngayon, panahon ng taniman ng sibuyas. Pag taniman ng sibuyas, talagang busy-busy yung mga tao dito. Hanggang sa pagbunot, Hanggang sa pagbuo. hanggang sa paglinis ng sibuyas, busy pa rin. Yun nga lang, yung trinatrabaho nila ngayon ay nakuha na nila yung bayad. Gano'n? Nakuha po, No, kailan? November pa. November pa. Yung iba, habang tanim, tuloy ang bigyan ng pera, yung napapatanim. Oo. Para Hindi umalis sa kanila. hindi umalis sa kanila, nandun sa kanila. Para hindi makuha ng ibang tao, Kasi agawan ng tao. agawan. Pag taniman kasi ng sibuyas, halos sabay-sabay, ano? Mga sabay-sabay po, Kaya agawan ng tao. agawan po. Pero pagkatapos nito, wala na. Wala na po. Oh, yun na naman. Kaya ngayon, yung bibisihan ng tao, pagtatanim ng sibuyas, pagbubunot ng sibuyas, pagtatanim. Yung tanim. Katapos ng pagtanim, yun na naman, padamo naman sila. Padamo. Tapos ng pagdamo, medyo may laman na, or kung kailangan paburot nila, yun na naman. Okay. Pero magkano naman ang arawan nila dito? Or red bag ang batayan nila. Pag 20 yata sa red bag mo puno. Pag-arawan ng Pagbunot. pagbunot. Yun po. Kung minsan 30. Hindi per day. Kung Hindi. ilang Pero pag-arawan, yung pagtatanim, pagdadamo, ganun, magkano ang nila? ganun Singilan. Ganun ang pa rin ang pagbubayad nila. Per day. Magkano ang 200. 200. Mula kain. 200 walang kain. Kawawa nga naman. Kawawa. Ano yun, nagbabaon sila? Magbaan po. Siyempre galing sila dito sa bundok, pupunta sila doon sa baba, sa patad. Tapos mag-arawan sila, babaon pa, 200. 200 pa. Nakatulad kay Bine, minsan siya walang pambaon, tinapay lang sa spring. Tinapay. Ang tanghalian na nila yun. Tanghalian na yon. Opo, yung Ay, ang merienda, magpapamerienda yung yung pang pahapon. sa pahapon. Mga alas 2 ng hapon. Ay, ano yung kalakaran dito. So, kumbaga sa yun yung sistema na nakatali na yung mga tao dito. Kumbaga, yun na yun eh. Oo. Pero kung yun yung sinasabi ko tay na unti-unti sana nating palitan, kumbaga sa na dito pwede naman magtanim ka eh. Magtanim ka ng prutas, magtanim ka ng gulay, mag-alaga ng hayop. At pag yan na nagkaroon na ng bunga, ay hindi mo na kailangan mag-arawan yan. Mas mataas pa ang kikitain mo dyan. Eh. Yung pagbigta. Oo. Pag nagbebenta na, pero sa ngayon, parang hirap umpisahan. Pero kagaya ng sinasabi ko, mag-umpisa tayo sa kaunti. Opo. Ayan. Kaunting prutas, magtanim tayo ng papaya, luya, Ayun. ayan, Yung mabili. ng sili. Pag nagtanim tayo ng nyog, maglagay tayo sa pagitan, maglinya tayo ng paminta. Magtanim muna tayo ng mga kawkawate. Kawate. Pagkatapos noon, tamnan natin ng paminta. Yung paminta, pag nagmunga yun, dire-diretso yun. Tuloy. Oo, tuloy-tuloy yun. Pagkatapos, yun, ilagay lang natin sa plastic, 5 piso. Eh kung maraming 5 piso yun, di ba? Kung 1,000,000 na plastic, edi 5 piso, edi 5,000,000 din. Di ba? Di may 5,000,000 ka na.
Ganun lang yung logic nun eh. Nga lang, syempre, umpisa tayo sa konti. Pero alaga sa dilig yun. Oo, Alaga yun. pero hindi naman masyado pag ano. Oo. Pero pag naayos natin yung ano, yung tubig, yung panggagalingan ng tubig, Yung balon. ng balon at maganda na yung ano ng tubig. Meron na akong design diyan. Maglalagay tayo ng imbaka ng tubig doon sa medyo mataas. Pagkatapos meron yung mga host papunta doon sa mga tanim natin. Pagkatapos mayroong pinaka daluyan. Ang dalawa yan. Pagkatapos noon, may mga parang nagsasanga-sanga na maliliit na hose na ano. Pagkatapos, mayroong padadaan natin doon sa mga puno. Tapos Oo. mayroong maliit lang na butas Tumatagas. na tumatagas na ano lang, kaunti lang pero tuloy-tuloy. Ang tawag doon, drip irrigation. Yan. So hindi na mahirap magdilig kasi ano na 'yon. Mayroon lang yung bukasan. Pagkatapos doon sa imbakan, pwede mo na ring tunawin doon yung fertilizer na ilalagay mo. Para doon sa pag-agos ng tubig, nandun na yung abono. Di ba? So ganun yung mga nakikita ko pagdating ng araw, ganun gawin natin. Pero mas maganda iwasan natin gumamit ng mga chemicals na spray at abono. Iwasan. Dapat organic. Gagawa tayo diyan ng lagayan ng ng mga ibubulukin natin. Tapos lagay tayo ng bulate. May bulate kasi diyan na ilalagay yung Burmese na bulate. Yung malalaki. Oh. Pag yun yung kakain doon, yung pinaka parang tae niya, yun yung first class na fertilizer, organic na fertilizer. Yung vermicast ang tawag doon. Oo. Yun yung isasama na ihahalo natin sa nabulok na ipa o kaya yung inuling na ipa. Tuturuan ko rin kayo kung paano mag-uling ng ipa. Pagkatapos halo natin yun sa sa lupa, yun yung pinakamagandang gamitin natin. Pag nagtanim tayo ng gulay, yun yung pang-abono natin. Huwag na tayong gagamit ng mga triple 14 na yan, ng urea na yan. Puro organic. Pagkatapos, yung pang-spray naman, mayroong pamamaraan dyan yung mga tuturuan ko kayo. Kaya itong area na yan, gagawin nating parang pinakapaaralan kung paano pero magtanim na organic, yung may tinatawag na organic agriculture kasi na hindi ka gagamit ng kahit anong chemical sa insecticide, fungicide, yung pang-amag na yan, pang-sakit, para alam. Puro puro organic. Yan, malapit na yan, habang nagkukwentuhan tayo asin. May binigyan ko yung asin doon. Ha? Tumbak ng asin. Asin? Sa inyo na yan. Bigay namin. Yan, kaya dapat yung mga anak mo, yun yung talagang matututo dyan eh. Yung mga bata, pag magturo tayo dyan ng mga bata kung paano ng organic eh. Yan. Para matuto sila. Oo. Yan, actual na nagagawin nila yan. May kaunting pagtuturo, katapos, actual natin.
Parang nasobrahan ko ng asin ha. Malat. Malat. Ah, Lagyan mo ng konting tubig. Oh, pero marami ba yung nilagay ko? konti lang. Konti rin lang naman yung nilagay ko, ano? Baka hindi pa, ano? Ganyan tubig. Lagyan mo lang konting tubig. Maglalagay pa sana ako ng konting, hatiin ko lang tong nor na to, ano? Dami yan. Bukas, pag halimbawa may makuha ka na kasama mong maglagay ng poste, ay di pwede nyo nang ulamin yung ano, yung natirang corned beef at saka yung sardinas mo. Sa linggo, pag umakyat ako, ay di, Malaman niya kung gagawin pwede na. naman ang gawin ninyo, kung dadalawa lang kayo, ay di maglagay muna kayo ng poste. Ah, Tapos sa linggo, ilagay na yung barbed wire. kung ka-estimate ko, baka matapos yun. Ay di kayo, bahala kayo. Depende sa mga trabaho niya. Yung iba, oras ang binabatayan nila. Sa akin yung pwede yun. Kung matapos, iba na naman. Trabaho yun. Output. Ang tawag kasi sa iyo, Tay, output-oriented kayo. Dapat sa maghapon, meron kayong talagang matapos na makikita. Opo. Yung iba, pag nag-arawan, oras, Oras po. kahit wala silang nagawa, basta natapos yung oras, yun na yun. Yan ang hindi mo magustuhan. Hindi nila. Oo. Pangit ko gano'n. Oo, Parang tama. anong pinakapat. Walang pagbabago ang buhay mo pag ganun eh. Dapat meron kang natatapos. Pagkatapos yung natatapos mo, maganda yung kalidad. Yun. Yun Diba? ang gusto ko sana. Oo. Yun ang maganda sa'yo. Pangit ng gano'n. Sana yung mga anak mo, matutunan nila yon para Yung panganay ko, yung sunod sa kanya, ganun, yung gagaya, pero hindi kaya nila. Yung kilos ko ng trabaho. dito sila, tuturuan ko sila. Ang pagtuturo ko sa kanila, yung actual na. Kasi yung ituturo ko sa kanila, yun din yung na itinuturo ng guro doon sa college. Yun, ituturo ko sa kanila dito. Actual. Yung isa naman, yung sunod sa panganay, yung lalaki. Marunong siyang traktor. Sana sa bayo Mag-drive ng traktora. yung sa sakahan, Oo. alam niya. Madali lang yun. Naayawan siya doon, parati daw siya inasahan doon. Sabi ko, dapat lang. Para matuwa yung bossing niyo. Oo. Ikaw ang inasahan. Sabi niya, pura ako. Sabi ko, ikaw ang natiwala nila. Magandang trabaho mo. Ay, ayaw rin siya. Bakit siya daw, hindi niya naunawaan. Intindihan. Nahirapan man ako. Yun sana ang hindi kung kagaya yung sinasabi ko kanina, kung kontento na lang sila sa ganon, walang pagbabago kanilang buhay. Manatili silang mahirap. Oo, ganun po. Eh, Magtanda, ganun pa rin. Hanggang sa pagtanda nila. Pwede na yan? Anong oras na? 11:44.